Nagbabala na ngayon pa lang si presumptive President Rodrigo Duterte sa mga nasa likod ng tanimbala modus. Kapag nagpatuloy pa raw ito, tanggal lahat ng opisyal ng NAIA. Wala raw siyang pakialam kung wala talagang kinalaman sa scam ang mga masisibak na opisyal. Damay daw ang lahat. Dagdag pa ni Digong, ipatatapon niya ang mga suspect sa isang isla sa Mindanao. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. Senior kasi siya eh. So, teka lang, ano ba? Ano? Report mo kayo. That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito, pang-ano ko to sa iyo. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung kapalang ginawa nyo. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last ko lang kaming x-ray dito mo para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba? Ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo magpasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back pa. Ano ba ng water pagpasok? Bili na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalit. Wow, passport mo. Bala? Diyan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh, wala naman. Bakit? Pakiano niyo po? Wait lang. Grocery. Grocery. Nako. Bala? Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Ninungan mo sa amin. Binibidyoan mo ah. Pero napapakita ko sa inyo, ang nangyari noong nagba-viral at trending na rin ito mga kababayan, ito ay naganap noong March 6. Okay, March 6. So 3 days ago dyan sa Pilipinas. So ipakita natin ang video. Actually, pinost ka kasi share ko lang dito sa Boljaka natin. Ayan. So kung makikita nyo, i-share natin. O, kung makikita nyo mga palangga, ang sabi ko nga dyan, it's Aquino 2.0. Welcome to bagong bangag na Pilipinas. Alright, so ayan yung video. Well, siguro bago natin ipakita yung video mga kababayan, right? Basahin muna natin yung sinabi ng biktima. So, nung March 6, 2025, araw ng pag-alis ng biktima papuntang Vietnam. Ayon sa kanya, mga palangga, right, nakita nyo, di ba? Okay, tingnan natin dito. Nakikita naman siya. Alright. Okay. So, sabi niya, anong basyo, anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Senior na ako. Bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin. Okay? Ang sabi niya, mga salitang hindi ko inaakalang masisigaw ko sa harap ng mga opisyales at security ng NAIA Terminal 3. Sabi niya, sa sarili nating mga sarili nating kababayan. Mga palangga, pag-upo ni Pangulong Duterte, kung natatandaan ninyo, ang sinabi niya, pag nagtanim pa kayo ng bala dyan, ipapalunok ko sa inyo. Kaya nga, di ba, ang guidance dyan ni Pangulong Duterte, pag may nakitang bala o yung mga anting-anting, kukumpiskahin na lang at itatapon, hindi i-extort. Diyan tayo, ako galit na galit noon, dahil sa extortion na ginagawa nitong mga tiwali dyan sa airport. Bakit lumalakas ang loob nila ngayon? Ha, Zoro, you're there? Okay, bakit lumalakas ang loob nila ngayon at ibinabalik nila
ang tanimbala upang i-extort. Kasi nga, ang presidente nyo ay bangag, walang pagpapahalaga at hindi lang yun. Kasabwat mismo ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas ang mga tiwali dyan sa airport. Diba? Kaya nga nakakapagpapatakas ang immigration ng mga pugante. Katulad yung kahapon na vlog natin, yung Korean na pugante, di ba? Kasi nga, wala na silang takot. Ito yung epekto ng gobyernong bangag dahil nga magkakasabwat sila. So dito, pakita mo natin ang konting video. Nakikita ko din sa video na ito, may pera sa sobre. I-play natin yung 145. 145. Ayan, ako na pala mag-play nito. Okay, tignan natin. Abala. Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Teka lang. Nakita niyo yung pera? Ano? Tingnan mo ha, babalik ko. May pera sa sobre. Senior kasi siya eh. Teka lang. Ano ba? Ano? That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko pa sa iyo. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung kapalang ginawa nyo. So hindi nga kami. Lord, yung nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. So hindi nga po kami. Nay, hindi kahit po makarating kay Tulfo yan, wala na rin gagawin si Tulfo. Kasi magkakasabwat na sila diyan sa gobyerno ng paggigipit lahat. Kaya wag na yan, isubong nyo na lang kay Maharlika, wag na kay Tulfo. Dahil yung ganyan, hindi yan papansinin ni Tulfo. So mali po yun ang sinabi ninyo. Dahil wala kayong maasahan sa mga buwakan ng inang Tulfo na yan. Dahil kasabwat na yan ng Marcos Bangag administration. Tuloy natin. Confirmation lang po. Wala ako nung sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, pero hindi na Alam mo ba ng mga empty shell? Parang alam ko na, di ba? Ano naman yan talaga? Kala ka nun. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi naman, basyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back. Anong ganun ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapalit. Okay, stop na muna natin dyan mga kababayan. So, nakita nyo? Ang sabi dito, habang hinihintay ang aming turn sa Group 5 boarding, bigla kaming nilapitan ng isang babaeng security personnel. Narinig nyo nga, sabi ng security personnel, ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe ninyo. Sabay turo daw sa maleta. Anting-anting o yung perang nakasobre? O mga extort kayo? Diba? Bakit yan? May mandato na yan ang former administration na kapag may nakitang may nakitang bala or anting-anting or whatever, ay hindi nyo aabalahin ang pasahero. Actually, nakalagpas na sila. Pero basahin muna natin yung kwento dito. Ang sabi ng biktima, nagulat ako. Ano yon? Anong anting-anting? Saglit siyang natawa bago sumagot. Di ba nakita nyo? Tumatawa tong ano. May video pa yan dyan na ipapakita natin mga palangga. Ngayon, sabi dito, akala namin nagbibiro lang siya dahil casual niyang pagsabi. Sabi kong wala kang alam sa sinasabi niyang, wala akong alam sa sinasabi niyang basyo ng bala. Kaya kung gusto nilang i-check ang maleta ko, gawin na nila rito mismo sa boarding gate. Dahil baka maiwanan kami ng eroplano. Ngunit, iginit niyang kailangan namin bumalik sa security area para sa inspection. Para nga naman, sa security area para magtago, magkubli ang mga buwakan ng ina kung sila ay mga extort o kung sila ay magnanakaw ng sobre ng pera. Sabi ng biktima, hindi ako pumayag, lalo na't paalis na ang flight namin. Sabi ng anak ko, sabi niya, kung may nakita kayo, i-check nyo na dito mismo. Hindi na kami babalik doon. Senior citizen na kasi ang nanay ninyo, ang nanay ko. Narinig niyo yan sa video, di ba? Dahil nga ang dahilan dito siguro dahil madidelay yung madidelay yung kanilang travel, baka sabihin magbayad na lang kayo, baka naman may 10,000 ka diyan o 10,000 hindi ko na kayo guguluhin para makakahabol niyo yung flight, magbayad na lang kayo. Kaya nga it's good thing dahil yung mga anak nasa may presence of mind na binidyo nila yung pangyayaring ito. So ang sabi ng biktima, dahil sa aming pagtutol, pinatagal pa nila lalo ang proseso. Sabi nilang hihintayin pa raw ang supervisor para malaman kung ano ang gagawin. Nakita nyo, this is very sindikato.
mga kababayan. Sindikato ito, sabi niya, habang nagmamakaawa kong i-check na lang ang bag ko doon mismo, wala pa rin silang ginawa. 6 na minuto na lang bago umalis ang eroplano. Nanginginig ako sa galit at nervyos. Pagdating ng supervisor, tinanong siya ng babaeng security personnel. Sabi, ma'am, dito po nila pinapacheck, sabay turo sa maleta ko. Akma ko na sanang buksan ang bag ko nang biglang sinabi ng supervisor, hindi naman dyan sa handbag po nakita. Okay, di mali-mali. Diba? Nagulat ang babae at napatawa bago sumagot. Ay, hindi ba dyan? Ibig sabihin mga palpak or gumagawa lang sila ng kwento o issue kasi wala namang nakitang anting-anting sa bag nila. Ako, tuloy natin na sabi ng biktima, doon pa lang, lalong lumakas ang aking hinala, hindi sila consistent sa sinasabi nila. Pinakita nila sa akin ang x-ray image na sinasabing bag ko raw, ngunit wala naman akong dala nakahawig ng nasa larawan. Here we go. Tignan natin to. Ito, I think, yung sinasabi ng ating pasyente. Ito to. Yan ang pinakita. Okay? Yan x-ray. Tapos sabi niya, binuhos na ng anak ko ang laman ng handbag ko para ipakita na wala kaming dalang ipinagbabawal. Ngunit nang wala silang makita anuman, bigla silang tumalikod at umiwas sa camera ng anak ko. Tignan natin yung isang video. Okay? I think ito na ang pagbuhos. Ito. 43 seconds. Yan yung pera siguro nakita nila. Tignan natin to. Alright. Bala. Ayan. Bala. Bala. Saan dito bala? Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Rosary. Rosary. Galit, di ba? Bala. Mukhang hindi. Hindi yung cover. Meron po ba kayo mami? Dapat nakita na yan doon sa x-ray pa lang. Bakit tinabol? Ayan, no. Bawal po kayo, ma'am, dahil para makita yung mga mukha niyong kawatan o extortionista. O, ito pa, si mami. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Wawa naman Hello yun. everyone, welcome to your Cebu Pacific Flight. We're leaving Hawaiian Cabin. This is 53744. Napakuha na ako ng tubig. Kaya napabili ako. Anyway, sige, stop sharing na natin yan mga palaga. Okay, tignan natin. Tagalin ko lang muna. Alright, tanggalin natin. So, nakita ninyo? Yes, sabi ni Elvie de la Cruz, nakakagigil talaga. So, bakit sila hahabulin kung may nakitang anting-anting, may nakitang bala, di ba? Nakalagpas ka na sa x-ray Kung merong bala yon, kung merong anting-anting yun, dapat pa lang dun sa x-ray nakita na. Baka nakita yung sobre, pagtripan natin to. Kasi medyo may edad na, senior, sabi niya nga senior citizen, baka masindak to sa atin, pwede tayong mag-extort ng pera. Sabi ni Soro Drugs, nakabalik ulit, lantaran pa simula ng pag-upo ni Bangag. Exactly. So ngayon, ang sabi dito ang sabi kanina, tuloy natin, ay hindi ba dyan? Doon pa lang lalong lumakas ang hinala, hindi sila consistent sa sinasabi nila. Ipinakita nila sa akin ang x-ray image, yun nga pala kanina, na sinasabing bag ko raw, ngunit wala naman akong dala nakahawig ng nasa larawan. Ibinuhos na nga ng anak ko ang laman ng handbag para ipakita na wala kaming dalang ipinagbabawal, ngunit nang wala silang makitang, anuman bigla silang tumalikod at umiwas sa camera ng anak ko. Nakita nyo kanina, di ba? Ay ma'am, bawal po mag-camera. Ang kakapal ng mga mukha ng mga extortionistang mga yan. Ngayon, sabi ng biktima, nang sabihin ko sa kanila na isusumbong ko sila kay Rapid Tulfo, sabi ko walang kwenta na yun, palangga. Agad nilang tinakpan ng mga name tag. O bakit pa tatakpan ang name tag mo? 'Di ba? Kaya ka nga may name tag para i-display ang iyong pagkakakilanlan dahil sakaling mag-extort ka ng pera o magurgur ka diyan, biglang may sumapak sa yung pasahero dahil sa pang-extort mo at nang matuluyan kang magurgur dahil sa kapag nanakaw ninyo, makilala kung sino ang bangkay na sinapak dahil sa pang-extort, right? So, kitang-kita naman palangga. Sabi pa nakagalit. Sabi pa ng ating senior na biktima, grabe, ang sama-sama ng loob ko. 69 years old na ako at sa buong buhay ko ngayon na ako nakaramdam ng ganitong pagmamaliit at pang-aapi. Only in Bangag administration. Only in Lisa Kidnappers, Lisa Smuggler administration. Nakita ninyo? Hindi nyo itong mga pagtatakip na mga trolls, hindi satanas na matbaba ang krimen, maganda ang ang ekonomiya, maayos ang pamalakad ni Bangag, hindi po magsisinungaling ang ebidensya. Dahil ayan, narinig nakita nyo naman sa video. Sabi nga niya, there's one simple ear trick anyone can do to help improve memory and fight off dementia. Apparently, thousands of people are tumaas ang presyon ko at hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin ang nangyayari. Nagkaroon siya ng trauma. Dapat nga kasuhan yung mga extortionista, yung tangkang mag-extort sa kanila. Yung danyos supervision. What if kung naapektuhan yung biktima, inatake sa puso, di nakapatay, nakagurgur pa ang mga buwaka ng Genemes? Ang sabi pa niya, ang buong akala ko nagbago na ang sistema sa NAIA.
Pero hindi pala. I think she's referring sa previous administration. Okay? Gusto kong mabigyan ito ng aksyon para wala nang ibang mabiktima ang mga opisyalis na ito. Ni isang pagsisisi o paghingi ng paumanhin na wala ako natanggap sa kanila kung hindi ito matutugunan, patuloy silang mambibiktima ng inosenteng pasahero. Kasi nga mother, kasabwat yan, iba nga dili Satanas. Pinapayagan nilang mag-extort, mag-smuggle, magpalusot, magpuslit ng mga gante diyan sa Bureau of Immigration o diyan sa ating airport. Kaya sabi ko sa inyo, wala nang saysay, mabuhay sa Pilipinas kung hahayaan ninyo na patuloy kayong what? Patuloy kayong bubudulin, patuloy kayong kikikilan, i-extort, pagnakawan, o manghingi ng ransom, katulad na lamang ng kidnapping ng 14 years old na nanghingi ng ransom ang gobyerno na sindikato, yung mga tao nila. Kitang-kita nyo naman, di ba? So yan ang nangyayari ngayon. Kaya sabi dito, sa kabila ng, nagpasalamat ako sa Cebu Pacific dahil sa kabila ng nangyari sa kanya, ay, inassist naman siya and everything. So ngayon, sabi ni Torblad, bumalik na naman ang tanimbala. Diyos ko po. They can file action for damages, civil action yan para masampulan. Sobra na sabi ni Junjun, unaik na. I hope ma-actionan kasi kung mga bata yan, ng Bureau of Immigration, bata yan ni Bonjing, kasi hawak na yan ang Bureau of Immigration. Kasi ganito lang yan. Kung sino yung nasa taas, sige, bala na kayo, dumiskarte kayo, kung maka-extort kayo ng pera, edi go. Lulusutan na lang natin yan, pagtatakpan na lang natin yan pag kinasuhan kayo. So ganyan mga palangga. Sabi ni Vivian, Moreno, uwi na lang kami pag di na si Bangag, delikado umuwi. Totoo. Di ba? Last year, kinuwento ko sa inyo yung kaibigan ko, ni random check din siya. Yung mga alahas niya, tinitignan, pero it just so happened na very strong yung personality nung kaibigan ko, kaya tsaka naka-ready yung camera niya din, video niya, phone niya, kaya hindi siya nagawang extortan or kikilan ng mga walang hiyang ito. Bebik Motogina Singson, thank you so much. So ngayon, mga kababayan, ito yung namamayagpag ngayon sa bangag na administration.